Magandang araw sa lahat. Ngayon, ikikwento namin ang pabulang Ang Maya na Mahilig Magpabukas at ang Masinop na Pagong na sariling gawa ng ikawalong grupo tungkol sa isang Maya na mahilig magpabukas at ang pagong na masipag. Ngayon, sisimulan na natin ang kwento. Sa isang tahimik at luntiang gubat, may isang Maya na kilala sa pagiging masayahin at palakaibigan. Mahilig siyang makipagkwentuhan at makipaglaro sa ibang mga ibon. Matalino siya, pero may isang problema. Lagi niyang ipinabubukas ang kanyang mga gawain. Kahit may mahalagang bagay na kailangan niyang tapusin, madalas niyang inuuna ang kasiyahan kaysa sa responsibilidad. Isang umaga, nagpatawag ng pulong sigurong agila, ang pinakamarunong at pinakakikinggan ng lahat ng hayop sa gubat. Ang kanyang matayog na tinig ay nag-iiko sa buong kagubatan at pinapahinto nito ang lahat ng kanilang gawain. Malapit na ang tag-ulan, sabi ni Gurong Agila habang nakatingin sa bawat isa. Bawat isa sa inyo ay kailangan maghanda ng matibay na tirahan bago dumating ang malakas na bagyo. Ang sino mang hindi maghanda ay maaring maapektuhan ng gusto. Nagkatinginan ang mga hayop. Ang ilan ay agad na bumalik sa kanilang tahanan, nagdala ng sariling sanga at dahon, at ang iba pang materyales para palakasin ang kanilang mga pugad at lingga. Si Pagong, kilala sa kanyang mabagal ngunit matiyagang kilos, ay umuwi kaagad at sinimulan ang paghuhukay ng kanyang lingga. Paunti-unti siyang nagdagdag ng tuyong dahon, lumang dahon, lumang damo at maliit na sanga. Kahit mabagal, alam niya na mas mahalaga ang tiyaga at konsistensya kaysa pagmamadali. Samantala, ang Maya ay napangiti lamang. "Matagal pa naman ang tag-ulan," sabi niya sa sarili. "Bukas na lang ako magsisimula. Mas masaya magpaglaro ngayon kaysa mag-alis ng sanga at lumong." Habang naglalaro sa ibabaw ng isang sanga, nakita niya si Tikoy, ang daga, na abala sa pag-iipon ng maliit na dahon at sanga. "Tikoy, bakit ka abala na?" tanong ng Maya. Kasi Maya, kailangan kong handa ang pugad ko. Hindi ko gusto na maapektuhan ng ulan, sagot ni Tikoy. "Ay, relax ka lang. Kaya naman natin ko. Tara, maglaro muna tayo bago magsimula," wika ni Maya. Sabay lumipad patungong ibang puno. Lumipas ang araw at kahit pa pinapaalala sa kanya ni Pagong, hindi pa rin nagmamadali si Maya. Sa halip, nakikipaglaro siya kina Boboy, ang usa, at Lala, ang paru-paro. "Gusto ko rin sumama sa inyo," sabi ni Lala. "Pero dapat unahin muna natin ang paghahanda." Ang ulan ay paparating. Makakaya pa namin natin. Ang saya mo naman yan. Sagot ni Maya. Sabay tuwa at lipad sa ibabaw ng sanga. Kinabukasan, lumapit si Pagong sa Maya. "Maya, hindi mo ba iniisip ang bagyo? Dapat ka nang magsimula." Pangalan ng Pagong. "Relax ka lang, kaibigan. Patakulan ang malayo pa," sabi ni Maya. Sabay umigi at umalis patungong ang ilong. Awang lumipas ang mga araw, abala ang iba sa paghahanda. Ngunit, abala rin si Maya sa paglalakad, sa pagkipaglaro sa ibang ibon, at paminsan-minsan, pagkain ang hinahanap. Minsan, ay nadulas siya sa putik at nagpahagulgul. "Pagkakahiya naman," Sabi niya, habang pinahati. ang dumi. Pero okay lang, hindi naman kailangan magsimula ngayon. Isang hapon, napansin niya ang mga ulap na unti-unting nagiging madilim at makapal. Ang hangin ay lumalakas at may malamig na simoy ng mahalpos sa kanyang balahibo.
makakaramdam siya ng takot. May oras pa! Kulong niya! Ngunit, ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit pagsapit ng gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat at kumulog sa paligid. Doon lang nataranta si Maya. Mabilis! Kailangan ko ng pugad! Sigaw niya habang nagmamadali. Nagmamadali siyang namulot ng mga sanga, damo at dahon. Sa takot at pagmamadali, hindi niya naayos ng maayos ang pagkakatali ng mga ito. Nang lumakas ang hangin, agad nawasak ang kanyang ginawang pugad. Nabasa siya ng husto, nanginginig sa lamig at halos nawala ng pag-asa. Habang siya ay nanatiling nakatayo sa ulan, naalala niya si Pagong. Agad siyang lumipad papunta sa lungga nito at pumatok. Kaibigang Pagong! Maaari ba akong makasilong? Nasira ang pugad ko! Ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila at kaba. Binuksan ng Pagong ang kanyang maayos at matibay na lungga. Pumasok ka! Mabait na sabi nito. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Sa loob ng lungga, tuyo at mainit ang paligid. Ang Maya ay umupo at humiga ng malalim. Nakita niya kung gaano kaayos ang lungga ng Pagong. Bawat sanga at dahon ay maayos na nakatali at walang puwang na pinasok ng ulan. Salamat, Pagong, sabi ni Maya. Kung hindi mo ako tinulungan, baka hindi ako makaligtas. Ngumiti ang Pagong. Hindi mahalaga kung mabilis o mabagal. Ang mahalaga ay nagsisimula sa tamang oras at hindi pinagpabukas ang dapat gawin. Paliwanag niya habang nakatingin kay Maya. Kinabukasan, araw-araw, kahit siya ay sabik makipaglaro, inuuna muna niya ang kanyang mga responsibilidad. Nakita niya ang malaking pagkakaiba. Mas magaan at mas masaya siya sa kanyang pakiramdam kapag tapos na ang kanyang mga gawain bago magsaya. Sa paglipas ng panahon, ang Maya ay mas naging responsable. Nakita ng ibang hayop ang pagbabago at nagsimula rin silang kumonsulta sa kanya kung paano maging mas organisado. Si Maya, sa tulong ng Pagong ay nagpatuloy sa pagiging maayos at matyaga. Sa gubat, ang kwento ng Maya at Pagong ay naging aral sa lahat ng hayop. Ang paghahanda at hindi pagpapabukas ng dapat gawin ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kasiyahan.